my beloved Boss Mike Severa. So eto na nga, sa kabila ng panggaganyan ni Roque, pagbubunga nga, nagagalit na yung mga kasama. Alam nyo kung bakit? Eto na. Yari ka ngayon. Sige, eto, pasok. Roque, makinig ka kung nanonood ka man. Makinig ka, ha? Oo. Pakinggan nyo tong maigi mga kababayan, ha? Kung paano nila butatain at pagsabihan si Roque. Naloko na. 1, 2, 3, pasok. Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Kita mo, mahilig ka talagang gumawa ng kwento, Roque. Naloko na. Galing kay Panelo yan. So, ibig sabihin mga kababayan, kung ang mga kakampi niya ay hindi siya pinaniniwalaan, bakit nyo kailangan paniwalaan? Kakampi niya na mismo. Ayaw siyang paniwalaan. Di ba? Bakit nyo paniniwalaan yan? Di mga tanga yan, mga yan. Yung mga nandiyan dyan, pinaniniwalaan ulit. Ulit ha? Pakinggan nyo maigi, baka mali na naman tayo. Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao. Nakikinig sila, Panelo. Nakikinig. Balik natin. Tingnan mo, ha? Panelo, nakikinig sila. Pasok. Pabaray ng Morales nung impeachment ni Estrada, hindi nila binuksan ang pangalawang envelope. Hindi nila tinanong ang mga tanong tungkol sa pinagbabawal na droga at ang nakaupong presidente. Pero dahil sa kanilang ginawa, lalong nagagalit ang taong bayan, lalong namumuo ang suspetsa ng ating presidente. Parang wala naman talagang nakikinig. Sige. Tuloy. Wala sa tamang pag-iisip habang siya'y nagdedesisyon kung ang mga Pilipino'y mamamatay sa gera. Sa gera na wala namang interes ang ating mga kapwa Pilipino. Kwento lang yan, ha? Kwento lang yan. Imbento lang daw yan, sabi ni Panelo. Kaya kapag kayo umayon dyan, ay wala, mga engot talaga kayo. Engot ba? Itong mga taong ilan ha? Hindi ko nilalahat. Ilang taga Dumaguete? Engot? Mahina ulo, ganon? Sino kayo? Sino dito sa Negros ang nais magkagera ang mga Pilipino? Wala! Yan, ako, meron nga. Sabi na wag paniwalaan Roque, ano ba yung, inimbento mo na yan, ha? Pasok. Nakikinig nga, boss. Yung isa lang ang hindi. Nakikinig sila. Pasok. Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Kita nyo? Na mahilig silang makinig sa gumawa ng kwento. Sino ba yon? Sino ba yon? Sino yon? Eto yon. Eto yon mga kababayan. Eto yon. Sinasabi ko sa inyo. Yan. Sino nagnanais ng kapayapaan dito sa Negros? Huwag kayo maniwala dyan. Gagalit sino? Panelo, tuloy mo. Nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga, hindi ko maintindihan Susugan mo, sulsulan mo, banat ba? Sulsulan mo. Sulsulan mo. Sulsulan mo, ha? Ulit. Take 2. Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga, hindi ko maintindihan Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na.
nyo! Naloko na. Di, ayaw tumigil eh. Banat ba? Naloko na. Ayaw tumigil! Naloko na. Narinig nyo? Narinig nyo? Ulit. Roque, makinig ka. Eto na. Pasok. Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Sasampalin kita ng burat. Tama na! Tama na, Roque. Uy! Tama na! Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Naloko na. Eto na. Ulitin natin itong pagsasalita niya. Ha? Ulitin natin. Pero, mga kapulisan, darating ang presidente na nagdoble ng inyong sahod. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mga kasundaluhan, darating ang inyong presidente na nagdoble ng inyong sahod. Bibisitahin kayo, kakamustahin kayo, pasasalamatan kayo dahil binibigyan nyo ng proteksyon ang mga sambayanan na naninindigan sa kanilang karapatan dito sa Negros, dito sa Dumaguete. Bongbong, wala pa nagagawa. Eto na mga kababayan. Gamit na gamit niya kasi yung pangalan ni Duterte. Kaya etong dalawa, G na G kasi nga hindi naman nakakabuti ang ginagawa ni Roque. Nakikinig. Sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Naloko na. Kita nyo? Diba? Kung etong si Roque, patuloy pa rin sa ginagawa niyang bubunga nga, na wala namang kalatoy-latoy at wala namang kalaman-laman, puro invento lang, ayon na rin mismo kay Panelo at saka kay Banat Bay, kay Byron. Naloko na. Diba? Di dapat tumahimik ka na, Roque. Naloko na. Kasi lalo mong binabaon eh. Diba, mga boss? Lalo niyang binabaon ang mga Duterte at yung mga kasama nila. Naloko Siyempre naapektuhan. Diba? Naapektuhan si Panelo kasi lalong hindi to mananalo sa pagkasenador. Naloko na. Baka mamaya maraming maniwala kay Roque. Ano na yun yung para bang ala-chamba. Ala-chamba na lang yung ginagawa nila. Sa bagay, lahat naman sila, ala-chamba na lang yung ginagawa Naloko na. Diba? Para para roon ng spotlight, makita, mapanood ng mga tao, sausaw sila rito, sausaw doon. Baka sakaling iboto sila ng taong bayan. Naloko na. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo ha. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalam mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss